Okay, welcome po sa inyo. 189th yata ito na episode. Tayo na sa 2 Corinthians chapter 6 na. So Okay. ito isa sa mga pinakamagandang chapter. Makikita nyo dito yung do not be unequally yoked. Ano ba talagang ibig sabihin yan? At Okay. kung ano-ano pang maraming mga bagay na maaari nating matutunan. So Okay. dito sa Corinthians ay si Pablo, sir, siyempre ang nagsulat sa mga church, as a church na nandun sa Corinth. Okay. Alam naman natin, sir, nung unang sa 1 Corinthians, yung unang letter ni Paul, Okay. napakadami ng issue ng mga tao sa Corinth Okay. na napakadami din nilang sin Ah, at problema. That's why sinulatan sila ni Pablo. At dumating na ka sa point na pangalawang sulat na ito. okay. Sabi mo nga, sir, may mga nabasa tayo na supposedly hindi lang 2, Hindi 4. 4 talaga Ah. ang letter. Ano? Well, last time is pinag-usapan natin yung sila Paul as being the ambassador for Christ. Ano? Okay. At alam naman natin na ang ibig sabihin kasi ng ambassador, mga sugo, mga pinadala, kinatawan ni Kristo. So, yun yung naging topic natin last time. Ngayon is katuloy ito sa chapter 6. At dito siguro mas magiging malinaw Okay. kung ano ba ang ginagawa ng mga ambassador. Okay. No. Okay, simulan natin sa unang 2. Tama ba? Okay. We then as workers together with him also plead with you not to receive the grace of God in vain. Okay. For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Okay. Lagyan natin ganun to eh. No, ngayon kayo mag-decide. Diba? Dito, Huwag kayong pagpabukas. dito, pinapoint out ni Paul yung privilege ng isang Christian or opportunity rather na isang Christian na maging co-worker ni Christ. Okay, co-worker. Kasi sinabi dito, we then as workers together with Co-worker. him. Okay. Tapos nabanggit din yung ministry ng di ba? Reconciliation. As an ambassador. Yes. Yung ambassador kasi, wala siyang sariling power on his own. Yes. Unless na ibigay sa kanya yung authority ng isang higher sa kanya like yung king Okay. or like yung president na nire-represent mo. So, kumbaga, we are dependent doon sa power and authority at saka doon sa word ni God. Yan. Ngayon, bakit siya naging opportunity and privilege? Kasi we can also share with the suffering and after that is the glory with Christ. And then, yun din na nagpapatunay na tayo is a Christian because nararanasan din natin yung nararanasan ni Christ out of obedience sa Kanya. Ngayon, nire-remind niya tayo na yung time of salvation is now. So, kung meron time of salvation, ibig sabihin, merong time na itong time na to is matatapos. Kasi time eh. Yun yung essence ng time eh. Yes. Limited. Oo. Hindi siya eternal eh. Kaya nga time eh. Time and eternity. So, temporary and eternal. Kumbaga't pinagmamadali sila. Ganun. Yes. Hinihimok. Kasi Yes. sinabi dito, as also plead with you eh. Oo. Yung sinabi. Yung Ano ba iba- yung plead? Nakikiusap. Nakikiusap. Yun. Kumbaga, hindi nagagalit yung approach ni Paul dito. Nakikiusap siya. Naninikluhod. Ayun, parang... Parang awa nyo naman na. Parang ganun. Di ba, doon sa Romans, 12 eh, in view of God's mercies, ang dami. So, kumbaga, parang, wag nyo naman i-take in vain yung grace ni God na ibinibigay sa inyo na eto na nga, hindi nyo na nga pagbabayaran yung kasalanan ninyo dahil si Christ na nga nag-take. Abe, pag-igihan nyo naman. Okay, Ibig so sabihin- Sir John, pwede mong ma-receive yung grace ni God. Walang problema doon. Oo. Pero, pwede mo siyang ma-receive kaso nga lang in vain. Oo. Ibig sabihin, hindi ka nag-effort or hindi mo tinapatan ng effort yung grace na binigay sa iyo. So, eto, may mga kilala tayo na sinasabi nila, ay, alam ko naman na yan eh. Hindi naman issue yung, alam mo na eh.
sabi nga, kung hearer ka lang ng word pero hindi ka follower, dinedeceive mo lang yung sarili mo. Kumbaga sir, yung sinasabi dito na we take the grace of God in vain, ang patunay na tinitake natin siya ng walang kabuluhan o in vain, yung ating hindi pagkamasipag Oo, o hindi natin, katamaran, or sabihin natin na hindi ka, sigasig. hindi lang yun wala kang sense of urgency. Kasi ang kalaban noong nagte-take ng grace ni God na ng tama is ginagawa niya yung best niya. Kunwari si Paul, I am what I am by the grace of God. Pero nagsipag siya bilang utang na loob, tsaka bilang joy and pasasalamat sa Diyos. Ang kabaligtaran naman nun is namumuhay ka is selfishness and comfort. So ayaw mo na ma-discomfort, so kahit alam mo na yon. Kaya nga Parang ayaw mo mag-deny, ayaw mo magsakripisyo, ayaw mo magbuhat ng krus. kaya kawing-kawing na yung kasalanan mo pag ganun Paano? Kawing-kawing na yung kasalanan mo. Sabi magkakadugtong na. Tamad. Tapos walang pakialam. Selfish. So ang dami mong sin. Reklamo. Madalas pa ang nagiging cause ng 80% ng issue or problem sa loob ng simbahan is yung 20% na wala namang ganong ginagawa, mga busybody lang. So, doon natitake for granted or natitake in vain yung grace ni God. Kasi para Nasasayang. kasi empowerment yung grace tapos hindi mo gagamitin. Para ka lang na naka-andar yung makina ng sasakyan pero wala kang kinapupuntahan. Yun yung nakakatakot doon yung alam mo pero hindi nagtatranslate yung alam mo into action. Ba't ganun? Sir? Ba't kaya may... Self-preservation. Yun ang madalas. At saka, walang sense of urgency. Kasi, ang madalas na iniisip nila, God, kung gusto mo naman na may gawin ako, i-cause mo na may gawin ako. Di ba, minsan, inaasa natin kay God, pati yung pagkilos natin. Mahal kasi ng maraming tao yung comfort. So, pag sinimulan ko to, kaya nga may linya ako minsan sa church na yung tamad na nga tayo sa church, tamad pa tayo sa bahay. So parang sobrang nakakahiya naman na yun. Kasi, masyado ka naman bless. Hindi lang masyadong bless. Parang sobrang pinakita mo naman na parang tinake for granted mo yung nalalaman mo. What we know about the Word of God should translate us to holy living. Hindi should translate us to biblical scholar alone. Ano naman kung biblical scholar ka kung hindi naman nabago yung ating pamumuhay? It's supposed to be translated sa sa ating pamumuhay. Ngayon, kasi sabi, now is the accepted time ng salvation. So, wag nating i-take for granted. Diba? Kaya nga may sinabi sa Hebrews na today, if you hear His voice, do not harden your heart na ginawa naman ng mga Israelites yung mga ninuno natin. So, kumbaga, kung tayo, hinihimok na ni God na magbago, hinihimok na tayo ni God na sumunod, hinihimok na tayo ni God na i-deny yung sarili, isa pa yon. Yung isang sin pa na isang tao na tamad at ayaw magbago, is hindi siya nagde-deny ng sarili, which is a command ni God. Siyempre. Yung essence ng pagkatamad Ngayon, dahil hindi ka nagde-deny ng sarili, hindi may kikiri yung cross. Siguro yun yung problema sa atin. Kasi, di ba, parang we are trained to do what we feel like to do. Di ba? So, yung essence ng sacrifice is hindi na prevalent ngayon. Sa time ngayon na medyo sensual. Na kung ano yung nafe-feel mo, yun lang yung gagawin mo. Kung ayoko, it is my right. Di ba? Parang ganun Yun yung uso ngayon It is not me. It is a denial of my own existence and my own personality. Nakakainis din Parang nawala na yung essence of discipline na kailangan natin itong gawin regardless ng aking nararamdaman. Exactly. Kahit na ako'y tinatamad. Kaya 'di ba ang may magandang din ang nadulot yung mga athletes, 'di ba? Yung training nila, 'di ba? Mga ganun. Kahit ayaw nila na gumising ng umaga. But they have to. Sabi mo nga sir, maganda 'di ba yung habit is more better. More powerful than desire. Kasi minsan kaantay-antay mo ng desire. Gusto ko magbasa ng Bible, God. Ay, hindi pala gusto.
gusto kong magkaroon ng pagkagusto Oo. na magbasa. Ang motivation kasi, Brad, hindi... Dadating ba yun? Ha? Dadating. Yung? Na gusto mo. Yung naman. Dadating naman. Oo. But it takes Pero kapag ikaw ba, time. ginawa, kunyari, hindi mo gusto magbasa ng Bible pero nagbasa ka, is it hypocrisy? Hindi, tama yung ginagawa mo eh. Kasi hindi ka nagpapakatotoo eh. Okay. Ganito, no? Dito ako na-amaze minsan eh. Kunwari, nagpo-post ng Bible verse or magagandang bagay sa Facebook. Tapos tawag na ipokrito. Post-post pa na ganyan eh. Ugali naman sa totoong buhay. So, kapag masama yung tao, dapat ang i-post niya kasamaan. Sige, kunwari. Transparent talaga. Sige, kunwari, ganun yung pinost siya, puro kasamaan. Tas na-disturb ka doon sa mga pinopost niya. Ano ba naman yan? Pinopost pa naman yung mga ganyan. May nako-comment ka din, di ba? Ikaw din na nagsasabi. Kaya nga, ikaw din na nagsasabi na hypocrite yung ibang tao. Ikaw din naman, nagpo-post ka rin ng gano'n. If we're going to play on that same rule, at ikaw din, syempre, you are under the same rule din na gano'n, wala talagang 100% transparent. Wala even nga hindi naniniwala sa Diyos, pero naniniwala sa concept ng conscience, na bebetray din nila yung conscience nila. Kasi, kumbaga, parang merong, paplastikin ko ba siya o I'm going to be civil lang? Di ba? May ganun. If Christian ka, hindi hypocrisy na piliin mo yung tama or mag-deny ka para magawa mo yung tama even if hindi mo pa feel gawin yun. Kasi nga, malinaw hindi sa'yo. Hypocrisy tawag. Oo, kasi malinaw sa'yo na kaya mo ginagawa yung tama kahit na hirap ka or hindi pa totoo sa feeling and emotion mo. It is because alam mo na yung feelings and emotions are deceitful. Yung? Deceitful kasi. Hindi siya sinusunod all the time. Oo. Unless na yung heart natin, ang desire na si God, then napakadali sa atin na sumunod sa Diyos. Doon po kasi yun eh. Parang pinapractice po kasi yun in every day na ating pagdi-deny. Yes. Di ba? Siyempre, binuin mo ganito, no, magte-training ka. Baka madami akong kilala ng mga nag-gym. Nung una ayaw nila eh. Pero meron certain kasing parang hormones na kapag nagbubuhat ka o nag-exercise ka, mas gugustuhin mo palalo. So sa umpisa yung tinatamad ka lang, pero ngayon parang naging habit mo na, nagagawa mo siya, na-enjoy mo na. Pero nung una hindi. Oo. So ganun din eh. Sa spiritual eh. Diba? Ganun nga. So hindi naman, although may desire ka siguro, pero you have to fan into flame that. Parang ganun yan eh. Wow, no analogy eh. No? English kasi binabasa ko. Okay, sige. Hindi, yun yung yun yung... And then verse naman yun, di ba? Yun yung isa sa mga verse na... Ibig sabihin, tulungan mo na yung faith mo din is ma-put into action talaga. Tulungan mo na yung faith mo is mag-mature siya, mag-grow. Meron tayong responsibility. Iba kasi sinisisi pa kay God eh. Parang kung, di ba sovereign ka God? Binigay na nga ni God yung buto, binigay na nga ni God yung tubig, binigay na nga ni God yung lupa. Hindi pa ba? Kaya, alaga pa ba? Actually, siya na nga yung nagtanim. Ikaw, ang gagawin mo lang, i-cultivate mo na lang. Ayun nga. Okay, verse 3 lang. We give no offense in anything that our ministry may not be blamed. Okay. Walang problem kung yung gospel makatisod or maka-offend ng ibang tao. Walang problem doon. Kung ikaw is talagang ala sa Diyos, ma-offend ka, matisod ka, it's because you are opposite of the light. Pero kung ma-offend yung ibang tao dahil sa style mo ng pag-share, yun yung iwasan natin. Hindi naman yung message ni God eh. Kasi offensive na yung message ni God on those living in the darkness. Kasi ma-expose. Hindi mo na kailangang pasakitin. Hindi mo na kailangang... Kasi ang Biblia, diretso. Ang mensahe, diretso naman. Kaya nga, ina-avoid na maging charismatic yung way ng pag-share. Kasi may tamang timbang o blend yung salita ng Diyos na wina-warningan tayo and at the same time, kung tayo ay sabi nating mga anak talaga ng Diyos, is ine-encourage naman tayo na sundin yung kalooban ng Diyos. So in short, yes, yung gospel is somehow nakaka-offend, lalo na sa mga perishing, but wag naman sana yung style natin ng pag-share, doon na-offend yung tao. Ngayon, ito kasi, ang sinabi dito is,
Paul's ministry was blamed and discredited by the Corinthian Christians. Oo. So, So dito, ang problema, yung nakaka-receive, no? Oo. Nung sa ministry nila. Kasi given mo kung unbeliever eh. Oo. Ay, hindi ako pinaniwala ng unbeliever. Church eh. Oo. Church ang na-offend. Oo. Dito. Kasi nga, Mamel, pag binasa natin, itong mga Corinthian Christians, meron silang high estimate of themselves and low estimate of Paul. Yun yung nagiging problem. Ngayon ang sinabi dito, Paul could not do anything about false accusation. Except live in such a way na yung mga normal na tao, pag nakita yung pamumuhay niya, alam nila na mali o hindi totoo yung accusation sa kanya. Parang, sige, kahit anong sabihin nyo, pero yung mga tao na may tamang pag-iisip, malalaman na hindi talaga totoong paratang ninyo. Oo. No? Pero pansin mo in-address to ni Paul. Hindi pwede na, pagpasensya na lang natin. Hindi, in-address din ni Paul yung kanilang mindset na gano'n. Syempre susulat pa ba? Oo. Diba? Kaya may mga brethren tayo na, tawag dito, easily offended. O napansin nyo na mali, ikinokorek ni Paul eh. So, ibig sabihin, nakaka-disturb kasi siya ng church as a whole kapag tayo meron tayong high estimate of ourselves and low estimate of others. Hindi tayo nagkakaroon ng genuine fellowship sa Diyos at sa isa't isa kapag gagano. Minsan kasi parang halos lahat issue na lang. Madalas ang issue sa church, Madalas lang naman, kaya lagi may issue sa church. Yan yung mga tao na, sorry sa term, hindi lang sa entitled, sila yung walang ganong ginagawa talaga na actively sa kingdom ni God. So, if you are not busy on the kingdom of God, you are busy na mamuna ng mga bagay-bagay sa parang church, sa sarili, sa ibang parang tao. self-centered ka na. Yes, it na is. Parang, yun yung sa Corinthian Christians. Next, 4-10. But in all things, we commend ourselves as ministers of God, in much patience, in tribulations, in needs, in distresses, hanggang 10 in stripes, in imprisonment, in tumults, tama ba? In labors, in sleeplessness, in fastings, by purity, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of the truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and yet not killed. Tama ba chastened? As sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Mapapansin mo dito, pinakita lang dito yung credentials at saka yung mga naranasan ni Paul. So, ibig sabihin, hindi siya nagsasalita dito out of theory or concept. Nagsasalita si Paul based sa actual experience niya as a Christian, kasama si Christ, obedient kay Christ. Though, maraming mga paghihirap, pagsubok at mga pagdaralita at sabihin natin na paghihikahos sa pagiging Kristiyano, meron ding ibinibigay si God na grace para yun naman ang gamitin natin na ma-obey at ma-enjoy yung pinagagawa sa atin ni God. In a way, pinakita dito ni Paul yung kanyang testimony. Na yung grace ni God sa akin is nag-work. Ano ang patunay ko? Eto. Yung mga binanggit ko kanina. And also, kaya wag nyo naman sanang itikas na i-receive na as vain. Yung grace. Lalong-lalo na kapag ang nagre-receive kasi is bulag. Hindi talaga nila makikita yung ganito. Kasi 'di ba sabi nga natin, ang Corinthians merong prejudice kay Paul. At meron ding silang hindi magandang pagtingin dito kay Pablo. Siyempre, ang nakikita nila, ang kawawang si Pablo. Di ba? At ang sinabi naman na dito, nakikita nyo, as dying and behold we live. So, kung makikita natin dito, though sa tingin nila hindi successful si Paul, though sa tingin nila is talunan si Paul, sa mata ng mundo, sa mata ng mga ibang Corinthian Christian, pero sa mata ni Lord,
sila is nakakapag-bring glory. Sige nga, sir. Mag-example nga tayo ng mga ganun. Nasa tingin ng mundo ay talo, pero ito naman talaga ay isang napaka-noble na gawain. Yung pinako lang si Christ sa cross eh. Okay. Di ba? Ay, talo. Eh, di ba parusa yun sa mga kriminal? Pero yun yung victory ni God over sa sin. Oh, Shame the wise, no? hindi natin napapansin. Ngayon, sir, new school na. Kung sino'y wealthy, kung sino'y sikat, di ba? Sila pinagpala, di ba? Kadalasan ganun. Prosperity, pa rin sila. prosperity, personality, and popularity. Yun yung naghahari kasi madalas ngayon. Unlike yung mga Christians na perseverance, persecution, prison. Kaya ano ko narinig yun kay Leonard Ravenhill. Yun ang isa sa mukha o kaakibat o tatak ng isang pagiging Kristiyano. Meron kang dinedeny no overcome, hindi lang sa sarili mo, kundi sa ibang tao. So, it's very important na as a minister, blameless ka talaga. Na hindi ka lang nagsasalita out of theory, nagsasalita ka out of experience Parang natin. si Paul dito, di ba? Kaya niyang tayuan. Yes, exactly. Next, 11 to 13. Sabi ko sa'yo Okay. O Corinthians, we have spoken openly to you. Our heart is wide open. You are not restricted by us, but you are restricted by your own affections. Now, in return for the same, I speak as to children. You also be open. Okay. Akala ng mga Corinthian Christians, sila yung... Ang gusto kasi ni Paul, ulitin ko, Okay. nakakita. Sige, Ang sige. gusto kasi ni Paul dito is magkaroon ng reconciliation. Pagkakaayos sa Bakit? pagkakasundo. Bakit? Kasi May nga, gap ba? Bigap? merong gap May talaga. gap. Oo. Kasi, una, yung mga Corinthian Christians, ang baba ng tingin kay Paul, take for granted nila yung mga bilin ni Paul. Di siya kinikilalang Oo, apostle. hindi siya kinikilalang apostle. Ito naman si Paul, mahal niya yung Corinthian Christians, kaya nga lang, minamasama yung ginagawa niya. Minamali siya. Tsaka minamaliit. Ngayon, sabi ni Paul dito, hindi naman ako naghihinder sa inyo sa reconciliation. Open na to. ako. Spoken openly. Oo. Yung mga Corinthian Christian, parang nagpe-play victim sila na ang may kasalanan doon sa gap na yun is si Paul. Kasi sabi, you are not restricted by us. Oo. Sabi ni Paul. Hindi naman kami nagre-restrict sa totoo lang. Oo. But you are restricted. Bakit tayo nagka-gap? At bakit by your own affections? Kaya sabihin mo, ay naman pala, affectionate naman yung Corinthian Christians eh. Yung affection sa binabanggit dito, affection sa mundo, affection sa self-centeredness, affection sa pride, affection sa sariling diskarte. O, yun talaga yung naghihinder. Dahil, Yung sarili nilang kagustuhan. yes. Pero, Dahil ayaw nilang makorek. oo, nagpe-play silang victim. God is not mock. What you sow, you will reap. So, kumbaga, nagpe-play ka as victim. Teka, sir. Sa tingin mo ba, uso kasi yung mga valid ba nila maramdaman na victim sila? Hindi. In a biblical sense. In a biblical. Pero bakit nararamdaman ng mga taong na nagpapa-victim na victim sila? Sa tingin mo ba naniniwala silang victim talaga sila? Entitlement. Okay. Ako naniniwala So kasama ako. sa pride, no? Yes, entitlement. Then, Kapag mataas masyado yung tingin mo, pag mataas yung tingin sa sarili mo, tapos nasabihan ka ng totoo, nasasaktan ka kasi na-hit yung ego mo. okay. Pero kung nire-remind tayo na sa totoo lang, Be teachable. nire-remind tayo na maging teachable, tsaka ano lang ba tayo? Alikabok lang naman tayo. Hindi ko ba? Kumbaga, lalo na kunwari, hindi ka naman din sabihin nating kagilasan o kagalingan, tapos ang pinoportray mo is the opposite, may hypocrisy doon. Ang hypocrisy doon is, you are trying to be a person who you are not, hindi pa biblical. Ibig sabihin, hindi ka pa nagde-deny.
buti pa yung... So, very, ano pala, no? Yung pride is very delusional siya in a sense na na ang isang anghel, dinesal niya na maging katulad ni God. yeah. Kaya siya tinapon sa lupa. May isipin mo parang, bakit niya iisipin yun, ano? Pero yung pride, yung laso niya, di ba, sa tao, is kaya niyang maisip yung pinaka-absurd na pwedeng maisip. Exactly. Na nasa tamang katinoan ka, hindi naman pwede. Pero dahil sa pride. No. Kaya kunwari, niisip nyo, pride, ganun lang naman yan, pagmataas. Tandaan natin, ito yung sin ng isang anghel dati sa langit is itinapon sa lupa at ang ending niya ay dagat-dagatang apoy. So, kumbaga, maging maingat tayo na Kadalasan kasi, take for granted yung pride nakaangkas yan sa, kunyari, mag-asawa, sino una nagsusorry, di ba, ganun lang. Hindi naman siya pagalingan dapat eh. Kumbaga, sa mata ng Diyos, sino ba yung mas nagsasubmit? O yun yung parang point dun eh. Sino yung mas kinoconsider yung salita ng Diyos? So, hindi dapat competition ang simbahan. Siguro ang naging problema kasi, sir, wala talagang, hindi isa ang kanilang basis. Oo. Hindi sila iisa ng nota na binabasa. Oo. Ganun. Lalo na kung ano pa tayo, driven by emotion sa pag-interpret. Kasi nga affections eh. Oo, affections. Yung affection nila dito hindi biblical. Ang affection nila dito is affection sa mundo. Kaya, sabi love the world too much. Oo, di ba? So, kumbaga, wala silang karapatan na mag-play victim. Isang co-teacher ko, no? Pinagsasabihan yung isang co-teacher ko na hindi tumulong, tas naggalit-galitan pa. Medyo masakit yung sinabi niya. Sige, kung yan yung nararamdaman mo, pero sa akin lang, ha? Kunwari, ikaw na nga chairman dun sa committee na yon, tapos maggagalit-galitan ka pa. Ang kapal naman ng mukha mo. Ganun yung sinabi do co-teacher ko. Harsh man yung sinabi niya, pero makikita mo yung point, ano? May mga tao na nagpe-play victim pa. Sila na nga mismo yung gumawa nung mali. And uso yan ngayon. Manggagaslight pa or mangmamanipulate pa. Para imbis na aminin yung kasalanan, para makalusot, makatakas, hindi makompronta. Yes, nakalusot ako. Diba? Sa mata ng iba. Pero talo ka pa rin, ano? Talo ka pa rin. Kapag sa totohanan na, pag sara mo ng pinto, mag-isa ka sa kwarto, kung nasa tamang kaisipan ka, nanalo ba talaga ako? Parang ganun yun eh. Kung makikita natin dito is honest lang si Paul. Tapos yung Corinthian Christians na buwabatikos pa sa kanya, delusional. Kasi, yun nga, ang tingin nila, sila pa dapat yung sinusuyo, sila pa dapat yung parang Bini-baby. Hindi ganun. Naka 2 Corinthians na nga ito eh. Ibig sabihin, ilang letter na yun dumaan bago sabihin ito ni Paul. So, bakit importante na honest at open tayo sa ating relationship sa isa't isa? Sabi, you also be open eh. Para, honest din natin na ma-examine yung ating mga sarili. Kasi kung hindi tayo honest sa ating sarili at sa isa't isa, hindi natin tatanggapin kung ano yung mali natin. Ganito, sir, sinabi dito kasi, si Paul, nagawa niya yung part niya. Kasi open siya. Kung gusto ng reconciliation ng mga taga-Corinto, nasa kanila ang bola. Yes, at wala namang problema na makipag-reconcile si Paul. But it was in the hands of the Corinthian Christians to do it. Kaya nga, they had to also be open. Kaya nga kapon, nag-uusap-usap. Sige. Sabi ko, ako na mag-sorry kung yun lang yung ikakapanatag, di ba? Kaya nga lang, iniisip din natin, baka ma-misinterpret yung ano yun. Mag-iingat din talaga na. Lalo na kung gusto mong turuan ng mga principles and lesson, hindi pwede na pa-victim ka. Okay? Kailangan yung totohanan lang. Oo, totohanan. Kung talaga may pagkukulang, pagkakamali ka, aminin mo na may pagkukulang. Hindi kasi kunyari, pag dito sa mga ganitong issue na may riff, minsan parang, wala namang problema. Parang hindi open, di ba? Kumbaga, nagkukubli, nagtatago. Walang problema, pero bakit may mga affected kang... ikaw yun. Parang ganun yun eh.
Ah, Ikaw yun, hindi ako yun. pag ganyan, yan yung isang example na bulag ka sa katotohanan. Kaya yun yung mga tanong natin. So, paano, sir, ang gagawin natin kung gano'n ang response? Pag ganun ang response, very important na maingat nating ma-explain sa kanya ano ba yung reality talaga, hindi yung kung ano yung feel niya. So, the moment na matanggap niya ano ba talaga yung reality, madali na lang yung sunod-sunod. Yun. So, again, ang tip ko lang sa atin as a Christian, huwag tayong magkaroon ng mataas na estimate sa ating sarili. Okay? Huwag naman din tayo magkaroon ng sobrang babang estimate sa ating sarili. Kung baga, yun sa tama lang yung pag-examine ng ating sarili. Hindi ka nagsi-self-pity masyado. Hindi ka naman maangas. Hindi ka naman nagyayabang din. Oo, yun. Mataas-taas mo na. Oo, balance lang. Oo. Kaya mahalaga din yung komento din ng ibang tao tungkol sa'yo. Diba? It is as if God is talking to you eh. Kasi binigay ng Diyos yung mga brethren mo eh. Para sa'yo eh. Yes. Diba? Kung mas madali pa sa'yo na... Kasi pwede kang maging guni-guni lang si God sa'yo eh. Diba? Pwedeng, sabi ni God sa akin, hindi ganun. Hindi daw ganun eh. Kung pwede mo i-claim eh. Kung mas madali sa'yo na maglipat ng church or maglipat ng kaibigan kaysa ibahin mo yung ugali mo, there is something wrong with you. If mas madali sa'yo na i-blame yung ibang tao instead of analyzing na baka ikaw yung mali, there is something wrong with you. Kasi, nagbe-blame shifting ka. Yun, hindi ganun. Ano ang tawag sa nagpe-play victim? Play victim? Play victim lang, ganun. Yun lang alam ko, wala ibang term. Wala namang victimism, wala namang... wala naman. Next. Sinisip ko si title na... The victimism, the joke Or lang. Corinthians. Playing victim. Alam ko na. Ang mga pa-victim na Corinthians. Yun, sige. Last. 14 to 18. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Okay. For what fellowship has righteousness with lawlessness? Okay. And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God said, I will dwell in them and walk among them. Okay. I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Okay, unequally yoked. Okay. Wag ka daw makipamatok sa hindi mo kapanampalataya. Actually, ang picture nito is meron dalawang magkaibang hayop tas nag-aararo. So, syempre, kapag dalawang magkaibang hayop, magkaiba yung personality niyan, magkaiba din yung build niyan, magkaiba din yung strength niyan, magkaiba din yung, yung impulse niyan, hindi talaga magiging okay. Kasi parang ganito yan lalagyan mo ng putong or ng pamatong yung isang hayop, tapos yung isang hayop, sabihin natin, rabbit, hindi na pantay, di ba, nakagewang na ganun. Pag iikot yung mas malaki, yung ikot nung nasa gitna na mas maliit, doble. Kaya nga pansin mo, no? Kunwari gulong na sasakyan, dapat wag ka pareho. Kasi kunwari, mas maliit yung nasa kaliwa kaysa doon sa kanan. Kunwari, nag-isang ikot yung nasa kanan na mas malaki, yung ikot nitong nasa gitna, doble. So, it's very important na yung lakad ninyo is of the same faith, is of the same mind. Kasi how can two walk together unless they agree? So, kumbaga, kung pagsasamahin mo ang isang Kristiyano at hindi Kristiyano, ang dami mong adjustment na gagawin dyan. Kaya nga, binabalaan at nire-remind tayo ng Bible na kunwari, papasok ko sa relationship, pareho kayong Kristiyano. But then again, hindi naman to about sa relationship lang. About din ito sa ibang mga bagay. For example, meron ka business partner. Ayun. Kumbaga, syempre, godly ka, tapos yung business partner mo, hindi. May effect yun. Kunwari is, meron kang events, tapos yung mga activities sa events, kunwari ay may inuman, ganyan-ganyan, Christian ka. So, kumbaga, merong conflict. There is no communion between light and darkness.
So, kumbaga, yung unequally yoked dito ay sa lahat ng area. Hindi lang sa in Lalo na, relationship. syempre. Pero ang tamang term is mas lalo na kapag in relationship. Kasi ano na yan buhay mo na yan hanggang dulo Wala naman nagpakasal na nag-expect na mag-divorce soon. Wala naman, di ba? Not until dumating yung time na susubukin talaga kung faithful kayo sa isa't isa. So, having said that, sinasabi naman dito, nagbibigay si God ng chance, I will dwell in them and walk among them and I will be their God and they shall be my people. Which is, parang binanggit din ito sa Revelations or yung huling book ng Bible. So, again, sana tayo bilang mga Christian, hindi man sa binabawal tayo. Wala tayo, brother, wag ganyan, hindi ganyan ang Kristiyano. Huwag tayo nagagalit. Kasi, inililihis lang tayo sa higit pang masama. And also, kung talaga tayong Christian, hindi tayo nag-entertain ng worldliness. Wala bang Kristiyano na iba, na alternative? Di ba? Na i-consider ba? Ngayon, ang maganda, nagkasala ka regarding sa area na yan, pero hindi mo ine-encourage, nagre-remind ka din para hindi matulad yung iba dun sa sinapit mo. That is a good thing. Pero ikaw i-encourage mo yung ibang tao na to do the same compromise. Mali na yun. So again, do not be unequally yoked with unbeliever kasi hindi kayo makakausad ng maayos at sabay. Kasi iba'y gusto niya. Ngayon, may mga cases kasi, sir, na parang biglang naging Christian. Parang inakay, tapos biglang naging Christian. Di ba kadalasan sa mga ibang churches ganun? Yung girlfriend nila, isasama nila sa, kanyari sa INC. No? Alam ko ganun Kung hindi ka magko-convert dito, magpapakasal. Parang ganun din di ba? At least may conviction sila, no? May ganun din So, nasa na yung train of thought ko? Ayun, so merong mga time na kahit unbeliever pa siya nung una, on the process, naging believer. Yun is, hindi naman standard. Hindi naman yun yung, hindi yun ma-assure na yun din mangyayari sa'yo. Diba? Kaya be careful. Kung baga thankful ka, pasalamat ka sa Diyos na kahit ako'y nagkamalit, nag-compromise, ay kumilos pa rin ang Diyos sa buhay ng aking mahal na tao. Hallelujah, praise the Lord. Diba? Ngayon, kinocall tayo. Ngayon, kung yun naman ay ipapaya mo naman sa iba na, tingnan mo ako. Diba? Okay lang yan, tingnan mo ako. Hindi ikaw ang standard. Saka ano ang assurance mo na hindi nang mangyayari? Exactly. Kumbaga, nagkasala nga tayo Nagkaroon nga tayo ng compromise Pero dahil mabait ang Diyos, diba? At may plano ang Diyos, nag-work siya sa tao na yon. Pero hindi ibig sabihin, yung disobedience mo, ipapamana mo din sa iba. Exactly. Kaya nga, sabi dito, sino ba sinasabihan na come out from among them and be separate? Yung mga Corinthians. Huwag niyong gayahin yung mga ginagawang mali noong mga kasama niyo. So, kumbaga, makikita natin na si God is very considerate. Very considerate pa siya. Diba? Sabi nga ni Paul Washer, not to be Britney Spears. Dressed like the world. Diba? You talk like a world, you dress like the world, you move like the world, you think like the world, everything else is like the world. Kasi yun yung nagdidikta ng fashion statement din. Exactly. Kung ano yung mga dapat mong isuot. Ano dapat mo ngayon, may mga napapansin kainin. ako sa mga Christian churches na hindi na conservative ang dating. Ano? No. Yung mga suot din. Kahit mga worship leaders, no? Hindi na nga rin feminine yung suot ng babae. Sa'yo, sir, okay ba yan? Tingin mo lang. Hindi. Kailangan ba nakapalda sila o okay lang nakapants? Yung katanggap-tanggap sa Diyos. Walang problema sa'yo sa mga pants. Wala nang problema. Basta kung ano yung mas katanggap-tanggap sa Diyos. Decente. Decente. Kasi minsan naman, kunyari, decente. Babae ka. Ewan ko, lagi siya sa babae. Pwede rin naman sa lalaki. Pero bihira Kunyari, hapit na hapit yung damit mo. Di ba? Di ba yung sinend ko sa'yo? Kay Ed Lapis. Di ba sabi ni Ed Lapis, hindi siya magbibigay ng standard. Pero
ala ka namang kita'y puso, yung gano'n, di ba? So, give respect din sa sarili mo. Kumbaga yung imbis na mag-worship naman yung tao, na napadaan ka, is nagulo siya. Nagulo, na-distract pa, or na-tempt pa. Ganun. So, tulungan natin yung isa't isa. Okay. Ba't kaya, Na? Sa bagay, paano ba? Kasi tutunog mag-judge kayo eh. Pero karamihan ng mga tao minsan na you like to be sensual in the way you... Kasi may finifeed ka kasing somehow na ego sa sarili mo. Parang gusto mo ng affection din sa iba. Exactly. Gusto mapansin, mapag-usapan. Ang ganda mo naman, best. Oo. Kaya nga minsan, kaya tayo nagpo-post din sa Facebook ng mga, kunwari, is kawawa ka, ganyan. Okay. It's for attention. Nakakatawa, no? Kasi kanya nag-post ako nung mga picture namin. Kunyari birthday, ganito. Paano gumawa ng chicharon? Yung iniiba yung yung walang connect. Walang connect. Para lang ma-diverge. Wag ganon. Ngayon, kaya tayo unequally yoked with the unbeliever kasi kinocall tayo ni God for holiness. Okay. So, ibig sabihin, sineset apart tayo ni God. Actually, yun yung essence ng church di ba? Called out ones. Oo. So, sana, wag tayo magagalit kung nire-remind tayo na wag maging unequally yoked with unbeliever. Hindi po legalism yun. Hindi yun legalism. Yun na nga yung paalala. Pero habang di ka pa kinakasal, yun yung paalala. I-take heart mo yun. Okay? Hindi ka naman kinokorek para lang mapahiya ka at masaktan ka. Nire-remind tayo para mas maging katanggap-tanggap at banal yung ating buhay sa Diyos. Ayaw ba natin yun? Ganda nga eh. So, kumbaga, hindi lahat ng pagre-remind o pagalit is now uwi sa sabihin natin na distraction or mali. Actually, sad ending. Actually, natatama pa nga yung pamumuhay kapag pinagsasabihan tayo. Tama naman. Para saan pa, di ba? Para saan pa may Biblia? Tas di rin naman pala susundin. So, it is not the hearers of the words only that are justified, kundi yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pero alam mo, minsan pero paano yun, sir? Kasi, kanyari, alam mo naman na hindi kita talaga will ni God, pero pinilit mo. May consequence, no? Compromise ang tawag doon. Kahit, kumbaga, hindi natin pwedeng pa labnawin eh. Oo. Compromise. I'm not saying na kunwari nag-compromise, hindi na Christian. Wala naman ako sinasabing ganun. Pero may consequence. Hindi pwede kasing wala. Kasi sometimes yung consequence na yun, nagpapabalik sa atin sa relasyon natin sa Diyos. Yun. Not as sabihin natin na not as God ordained na magkaroon ng consequence, kundi tayo nagdala nun sa sarili natin. Kumbaga, ginamit lang yun ni God para manumbalik tayo sa Kanya. Ayan. Kaso nga lang, kung di okay heart mo, see? Ginamit ni God yun? Let us not try to interpret a statement na hindi yun din ang interpretation ng Bible sa kanyang sarili. Kasi ang tendency nun, mag-iimbento tayo kung ano yung malapit sa ating puso at by experience ka, no? So, sa akin kasi ganito yung nangyari. So, baka sa'yo, pwede din. Diba? Baka. Well, yun naman kasi may mga nagtatanong sa atin, mga brethren, paano po ba liligawan ko ba itong ganito, di ba? Kanyari Christian o hindi, di ba? Siyempre, malinaw naman na. Malinaw na yun. Hindi na nga dapat question yun. Pag hindi Christian, siyempre, ang sagot ko doon, pag hindi Christian, talagang hindi pwede. No. Wala nang issue. Paano kung okay naman? Paano kung yung Christian na nandiligaw sa akin, hindi kami swak? Bakit ka naman? Ba't ka ako ganun? Yun iniisip ko eh. Hindi swak. Tapos swak sila sa unbeliever. Ano ba? Personality ba yung pinag-uusapan natin? Hindi, o baka yung naman, preference mo na... Hindi, baka pagkamukha lang din ng mga Corinthian Christians. O pogi lang? Hindi, baka katulad din ng Corinthian Christians na... Selective? Hindi, worldly pa rin yung kanilang puso. Baka lang. Baka ganun. Ako naman kasi, ang sagot ko doon, ako po, personally is, nagaganda ka ba sa mga hindi Christian? Siyempre.
Kung maganda siya, di maganda. May mata ko maganda siya. Hindi man ako pwede magsinungaling hindi siya Yes. maganda. Pero na-turn off na ako pag hindi na Christian. Parang sa umpisa, okay, pag nagsalita na, wala na. Hindi ka na Kasi pag nag-usap, hindi ka na attractive. kasi pag nag-usap din kayo, ano ang common ground yun na pag-uusapan? Tama. Pag naging mag-asawa at nagkaanak kayo, paano yun sa didisiplina sa Lord? Siguro kung ano lang yung hinahanap mo siguro sa isang relasyon. Oo. Kasi kunyari ako, ang gusto ko mag-settle down. Mata-turn off talaga ako sa hindi Christian. Oo. Kasi pang settle down na yung gusto ko Pero kunyari gusto mo lang kikiligin ka lang. Yung bubulahin ka. Oo. Yan. Diyan siguro nagkakaroon ng problema. Yun. You're not on the same page. Yes. Kaya parang sa tingin mo, hindi kayo swak. Oo. Kasi hindi kayo same page. Kung ang gusto mo, affection. Gusto mo yung maramdaman yung hindi ginawa sa'yo ng magulang mo. Minsan mga hindi pa, mga inner child na hindi pa nahi-heal. Okay lang yan kahit na umabot yan. Hindi, ang point ko naman is Tapos na. Hindi, ang point ko naman is wala namang kailangan i-heal palagi Okay. Kailangan natin is ma-overcome yung world, ma-overcome yung sarili natin, ma-overcome yung sin. So, kumbaga, yes, may mga gusto tayong i-heal, ganyan-ganyan, but let us not forget, may responsibility tayo bilang anak ng Diyos. Hindi na tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog na gusto natin ng best of both worlds. Kung kay God ka. Kung sa sin ka, sa world ka, doon ka. So, kumbaga, bago pa man i-share ito, meron ka ng discernment or conscience na alam mo na parang tagilid na gawin mo yung isang bagay na to. Kasi kung totoo may Holy Spirit sa buhay mo, mag-grieve yun at hindi mo ma-deny na there's something wrong. Oo. Ngayon, kung yung sarili mong conscience at hindi mo pinapakinggan, ginagasgas mo, diyan naman papasok si brethren. Oo. O kaya para magre-remind naman. Gusto nga lang, minamasama mo naman. Gagalit ka kung naman. Kung paanong minasama din ng mga Corinthian Christian, si Paul. Yun din. Yun. So, baga, hindi na siya bago. Lumang tugtugin. Sabi nga ni Paul Washer kung maghanap ka ng kaibigan, humanap ka ng kaibigan mo na lahat ng katotohanan sinabi sa'yo. Because yun yung totoong nagmamahal sa'yo. Because a person who truly loves you tells you the truth. Kaya kung puro lies and flattery ang gusto mo, you can be flattered hanggang mapunta ka sa impyerno, pero alang life doon. Para siyang like sheep. To be slaughtered. Parang gano'n ang mangyayari. Oo. So, fattened calf. So, let us be careful kung saan natin ina-associate yung sarili. Again, hindi lang to sa marriage. Even sa ibang area. Siyempre, yung mga best friend natin. Paano kunyari sa mga trabaho? Wala tayong magagawa Hindi sila Christian, yung ibang ka-work natin. So, wala tayong fellowship sa kasamaan. Kunwari, mandadaya sila ng DTR. Huwag tayong makisali dun. Ngayon, kung may authority na tayo over sa kanila, paalalahanan natin. Ayun, dun pa lang. Pero wala tayong magagawa dun na, kunwari is equally yoked kasi hindi naman kayo same of faith in the first place. Yeah. Tapos na? Sabi ko sa'yo. Yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama mga kapatid. Ang mahalaga yung importante. Kayo guys.